Ito, pakinggan nga natin. Pakinggan na natin si Auntie Claire Castro, si Impactang Claire Castro dahil nagsalita na siya kanina. Oo, Palasyo, bakit pinipersonal ni VP Sara ang galit sa Pangulo? Pinipersonal daw ni VP Sara ang galit niya sa Pangulo. Gago, putang ina ninyo. Hindi ba kayo pe-personalin ni Inday? Kayo una na personal sa kanya. Bobo talaga tong Impacta. Mala-impacta na to sa kabobohan, mala-impacta pang ugali nito ni Impactang Claire Castro. Claire, ito gawin ko. Pumunta ako sa bahay ninyo, kunin ko yung tatay mo, ikulong ko ng walang abiso. Putang ina, matutuwa ka sa akin. Tapos kasuhan kita ng mga gawa-gawang kaso. Okay lang sa'yo yun? Hindi ka magagalit sa akin. Tarantado ka. Matapos ang lahat ng mga pinagagawa ng gobyerno to sa pamilya Duterte, putang ina mo, gusto mo, bati-bati pa rin kayo, ganun. Ganun kayo kaulol. Putang ina talaga tong mga to. Ano naman masasabi nito? Wala, kasi daw, sinabi ni Inday Sara, wala man kaming away ni BBM. Wala man kaming away. Oo, ang problema ko lang, tanga siyang presidente, bobo siyang presidente, wala siyang kwentang presidente. Yun ang issue ko. Pero sa pagkatao niya, wala man ako pakialam. Oo, kung nag-addict siya mula 2022 pa atras, okay man lang sa akin yun. Kahit nga maglaslas siya ng pulso, wala kang pakialam. Pero yung ikaw ang presidente ng Pilipinas, tapos puta ganyan ang mga ginagawa mo, malaking issue sa akin yan. Bakit? Damay ako, Pilipino ko. Pilipino ko bilang Pilipino, dahil sa pagmamahal ko sa Pilipinas, hindi pwedeng ganyan yung leader natin. So yun ang issue niya. Yung mga incompetence ni Bongbong, katangahan ni Bongbong, utal-utal ni Bongbong, mga ginagawang kasinungalingan ni Bongbong, panluloko sa taong bayan, pagnanakaw sa administrasyon ni Bongbong, paglaki ng utang. Yun ang issue niya, hindi si Bongbong. Ano mo masama doon? Kung talagang gano'n naman talaga si Bongbong, mahinang tao man talaga. Ano masasabi ng away nitong dalawang to? Ginit ni Vice President Sara Duterte na wala silang personal na alitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema raw niya sa Pangulo ay ang pagiging weak leader nito. Welta naman dyan ng Palasyo, ang busy nga raw ay panay pa ang travel abroad pero wala siyang narinig sa Pangulo. Pati yung pamamasyal ni Inday Sara, gigil na gigil siya. Una sa lahat, Claire Castro, paulit-ulit, sasagutin ko to, paulit-ulit. Sasabihin natin to. Si Inday Sara pumupunta sa ibang bansa, hindi para maglamierda katulad ni Bongbong. Hindi para tumulo ang sipon niya sa mga speech, hindi ganon. Hindi nagpupunta si Inday Sara sa ibang bansa para magdroga. Kaya may mga kasamahan silang namamatay dahil sa overdose ng drugs. Tandaan nyo yan, Hindi sila nagpupunta sa ibang bansa para dyan. Kaya nagpupunta si Inday Sara sa ibang bansa, ginagamit niya na yung opportunity na pupunta siya sa kanyang tatay. Pinakulong niyo yung tatay niya sa abroad Kaya nga yung sinasabi ko, sana hindi niyo dinala si Pangulong Duterte sa ICC, di sana hindi umaalis si Inday Sara. Kung sana hindi niyo pinakulong sa ICC si Pangulo, dito niyo lang sana siya sa Bilibid pinakulong, di sana hindi umaalis yung magkakapatid na yan, di sana doon sila sa Bilibid pumupunta. Pinatapon niyo yung tatay sa ibang bansa. Anong gusto niyo? Hindi nila bisitahin yung tatay nila sa ibang bansa? Gago ka ba? Bawal man ang video call. Kaya ngayon, nagpapalit-palitan sila kung ilan silang magkakapatid, kasama yung mga kamag-anak, palit-palitan sila para araw-araw si Pangulong Duterte may dalaw. Pinadala nyo sa ibang bansa at nagagalit kayo, nagpupunta sila sa ibang bansa. Tanga lang. Putang ina, impacto ang utak mo talaga, bobo ka talaga. Kung ikaw nga, yung tatay mo yung tatay at saka nanay mo, hindi man sila nakatira sa'yo, hindi ba nagpupunta ka sa mga magulang mo para kamustahin sila? So anong problema mo na nagpupunta si Inday Sara dyan? In the process, habang nagpupunta siya dyan, tinitake niya na yung opportunity. Alis din naman ako So, makikipag-meet na ako sa mga Pilipino. Ano bang insecurities mo? Impacta. Ang insecurities mo dahil ba si Inday Sara tinatangkilik sa ibang bansa? Ikaw minumura ka? Gago ka? Dapat naman kamura-mura ka naman. Dapat nga hindi ka lang minumura. Dapat sinusundot ka sa mata Dahil sobrang kasinungalingan mo Pero wag niyong gagawin. Wag niyong gagawin yun Mura-mura lang. Oo, di ba? Walang hiya ka. Si Inday Sara, pumupunta dyan, wala man siyang pera ng gobyernong ginagamit. Tapos, kung hindi ka ba naman bobo, nag-a-apply siya sa inyo. Ang boss ni Inday, si Bongbong Mag-a-apply siya ng kanyang travel clearance. Ina-approve nyo naman. Putang ina nyo. Kung ayaw nyo palang umalis si Inday, wag nyong i-approve yung travel clearance niya kung di ba kayo gago. Ina-approve nyo yung travel clearance sa nagre-reklamo kayo. Putang ina, alam nyo ba yun? Hindi naman si Inday aalis ako bukas. Hindi naman siya ganun Bago umalis si Inday, ahead of time, nagpapaalam na siya sa Malacanang. Naaalis ako, bibisita ako sa tatay ko, schedule ko na, ina-approve na nyo ng Malacanang. Ina-approve ng Malacanang, tapos kine-question nyo yung pag-alis ni Inday Sara. Ganyan kakabobo, Claire Castro. Ang inan to, tanga talaga Ito ang Frontline Report. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya.
bilang tao. May problema ako sa kanya. Walang problema si Inday kay Bongbong bilang tao. May problema si Inday kay Bongbong bilang demonyo. Hindi man tao yan, demonyo man yan. Oo, satanas man yan. Nung sabi ko nga sa inyo itong mga to, mas masahol pa ito sa unggoy. Itong mga taga-gobyerno. Mas masahol pa sila sa unggoy. Bakit? Kaya tinawag tayong unggoy, galit na galit sila eh. O bakit talagang hindi dahil mukhang unggoy sila, kasi ugaling unggoy sila. Ang unggoy kasi, kahit damitan mo ng kahit ano yan, ang unggoy, pag pinakitaan mo ng saging, putang ina, nababaliw yan. Oo, nababaliw yan. At saka unggoy ang pinakamagaling na magnanakaw. Kaya nga sa Thailand, mag-ingat ka, may hawak ang cellphone, nanakawin ng unggoy yan sa Thailand eh. Daming unggoy dun eh. Oo. Ngayon, yan ang unggoy. Kahit damitan mo yan, pag-aralin mo yan, wala matututunan ng unggoy, isa lang ang gusto niyan, saging. Ganyan din yung mga natin, ganyan din yung mga politiko natin. Oo. Ang saging sa kanila pera. Para silang mga unggoy na pag nakakita ng pera, putang ina, nababaliw sila. Yung pera na yung para sa taong bayan, pag nahawakan nila, iniisip nila kung paano mapupunta sa bulsa nila yung pera na yun na hindi sila mahuhuli. Ganyan ang mga hayop, ganyan ang mga unggoy. Ang trabaho nila, kumain lang. O pag nakita ng ng unggoy ang saging, putya, nababaliw na yan. By all means, kukunin niya yung saging na yan kahit kakakain lang niya. Ganyan yan. Kaya nga pasok na pasok talaga yung unggoy sa kanila eh. O yung buhaya nga, hindi naman pasok ang buhaya sa kanila, ang pasok sa kanila yung unggoy. Kasi yung unggoy, pwede mo silang damitan ng kahit na pero isa lang ang kahinaan yan. Pwede mo silang turuan, di ba? Yung mga unggoy, natuturuan mo mag-circus, kung ano-ano. Pero matuturuan mo lang yan, mapapasunod mo lang yan, pagka merong saging. Oo, ganyan ang mga nasa kapangyarihan ngayon. Para silang mga unggoy na nakadamit ng barong, na mga naka-Amerikana na pag nakakita ng saging, putang ina, baliw na baliw, kahit busog. Ganyan yung mga yan. So si Inday, walang issue kay Bongbong bilang isang tao. Ang issue niya kay Bongbong bilang isang unggoy at demonyo. Ganun yun. Presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Weak leader, country is in chaos. Do I have an issue with Bongbong? I don't have an issue with Bongbong personally, but I have an issue with Bongbong sa kanyang leadership. He's weak, we are in chaos, kahirapan, taas ng krimen, utang, pababa tayo ng pababa, ang dolyar lubog na. Nakakatawa na tayo sa sa ibang bansa dahil sa mga kabululan niya. Manloloko sa masyado. Yun ang issue ko. Yan ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung hindi ba niya inisip na kausapin si Pangulong Bongbong Marcos. Wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron. Pero para sa akin, wala. Inday Sara ha. Pinapalagay mo loob ni Bongbong ha. Wag mo nang paasahin si Bongbong. Alam naman natin pag naging presidente ka, una mo ipapakulong si Bongbong. Ang punto ng bise, saan niya ay pagiging mahinang leader ng Pangulo ay ang Cooking alaan. Marami sa amin cooking alaan ha. Pangkape, araw-araw ko nanonood ng video mo from Ann79, ang sorry DDS, ng Yellowknife Canada. Mabuhay kayo dyan, mga dilawan pala yung mga kutsilyo nyo dyan ha. God bless you. Cooking ina mo. Ay mali. Cooking alaan. Salamat. kanya-kanya umano ng gobyerno at kawalan daw ng respeto sa isa't isa. Buwelta naman dyan ang palasyo, patunay lang ang pahayag ni VP Sara na hindi siya trinato ng masama ng Pangulo. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulong Marcos Jr. Wala kami maridinig talaga kay Pangulo. Wala rin naman siyang ginagawa eh. Si Inday daw panayang alis lang at pagbabiyahe sa ibang bansa. Katulad ng sinasabi natin, hindi naman nagbabiyahe si Inday. Antikil putang gad. Ang kinis mo dyan ah. Bakit sa vlog mo ang kinis-kinis mo, Antikler, pero sa totoong buhay mukha kang impacta? Mukha kang impaktang pangit. Kaya tinawag yan sa Canada na pangit eh. Putang ina mo pangit. Kasi pangit talaga siya sa personal eh. Hindi niya matanggap yun. Pucha, may jawline si ating ah. Iba ang filter ate ha. Ang lakas. Ay ina, malandi yarn. Pero alis ng alis si Inday kasi nga nandoon yung tatay niya sa abroad. Pag yung tatay mo pinakulong namin sa abroad, pupuntahan mo rin yan. Pangalawa, hindi siya humihingi ng pera sa gobyerno. Pangatlo, ang trabaho ni Inday Sara maging Vice President. Ano ba trabaho ng Vice President? Para sa kaalaman ninyo. Trabaho ng Vice President, antayin mamatay yung presidente. Kailangan anytime ready siya na maging presidente. Kapag namatay ang presidente, na-overdose, ganyan. Ayan, kailangan ready siya. Okay, Rhea Kurhita. Salamat sa iyo dyan sa Japan, ha.
Wala man siyang ibang tinanggal, umalis na siya sa Department of Education. Hindi naman siya cabinet secretary. O wala naman siyang posisyon sa gabinete ni Bongbong. O yun man lang ang trabaho ng vice president. Anong pinuputok ng butsi mo? Tsaka huwag ka magalit kay Inday Sara kung wala siyang ginagawa kasi hindi man siya presidente ng Pilipinas. Ang mahirap, yung presidente ng Pilipinas walang ginagawa, yun. Yun ang dapat natutukan mo, yung mga racket ni Bongbong, ganyan. Yung mga pangako ni Bongbong na hindi natutupad, yun ang tutukan mo, Claire Castro. Tsaka yung kasamaan ng ugali mo, ganyan. Yun ang tutukan mo. Huwag mo tutukan yung pag-alis-alis ni Inday. Insecure ka lang dahil si Inday niyayakap ng mga tao, ikaw minumura. Utang ina mo ka. Pero bakit pinersonal na Vice Presidente yung galit niya? Bakit pinersonal yung galit? Gago. Ipinalibing ng tatay ko yung tatay mo. Sa libingan ng mga bayani. Buti nga hindi nilibing sa libingan ng mga magnanakaw at mga tanga eh. Tapos, yung tatay ko pinadala nyo sa ICC. Paano hindi pa personalin? Tao ka pa ba, Claire? Ikaw ka, pinipersonal mo si Inday Sara, di ka naman niya kano-ano, wala naman siyang ginawa sa'yo, pero pinipersonal mo siya eh. Si Inday pa kaya na ginawa ng administrasyon na to ng mga kahayupan, hindi niya pe-personalin si Bongbong Marcos? Gago ka ba? Tanginan to, inutil. Utak taho talaga eh. Ako mausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Sinagot din ng palasyo ang banat ng bise na weak umano ang Pangulo. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno. Wala talaga, Claire. Alam mo, pinamumunuan ni Bongbong, kayo lang naman na mga sumusweldo sa kanya eh. Kaya masayang-masaya kayo kay Bongbong kasi busog-lusog kayo. Kaya naman anak ni Rapi Tulfo ang taba na. Mataba na yun noon, pero mas dumoble pa yung taba ngayon. Masaya kayo, ang ekonomiya nyo malago dahil kay Bongbong. Kaya ngayon, ganyan ginagawa nyo. Oo, pero yung buong Pilipinas, hindi ka naman mumurahin, Claire Castro, kung maayos ang Pilipinas. Sa tingin mo ba kung maayos ang Pilipinas pag mumurahin ka sa ibang bansa? Sama pa more. Hindi ka naman kasi dapat talaga kasama sa mga biyahe, punyeta ka pa, sama-sama ka pa. Punta kayo sa Hong Kong, Claire. Maglakad ka sa Hong Kong. Maswerte ka kung hindi ka sabunutan doon. Ang bulok ang tingin ng tao sa inyo. Para kayong mga tae na naglalakad. Ganun ang tingin ng tao sa inyo, mga nakakadiri kayo. Oo. Kaya, putsang ina, kayo lang ang masaya, kayo lang ang busog, kayo lang ang makikinis, kayo lang ang matataba. Kasi nga, putsang ina, pinagtatanggol niyo si Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, kung kami banateros, pagtatanggol namin si Bongbong, baka mayaman na kami. Pero wag na, uy, tanginang yan. Ipagkanuno ko sa ilang taon lang na pera, yung yung buhay ko, pati pamilya ko damay, katulad nito ni Claire Castro. Putya, kung ako, sabi ko nga sa inyo, kung anak ako ni Claire, putya, baka isa-swap ko siya sa kambing eh. Swap sa kambing. Okay, puta, ikaw na lang kambing, ikaw na lang nanay ko kaysa dito, abnormal to eh. Kung ako, kamag-anak ko to, magulang ako nito, puta, kakahiya ko talaga ito eh. Iisipin ko talaga, saan ko ba pinaglihi itong gagon to? Bakit naging ganito kasama ugali nito? At ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Putang ina mo, yung mga Pilipinong inaabuso ni Bongbong, sino pa? Oh, sagutin nyo, sino daw bang gumagawa ng kaguluhan? Di siyempre kayo. Ninanakawan nyo yung tao eh. Inuubos yung pera ng tao eh. Putang ina, inaabuso nyo yung karapatang pantao eh. Gago pala kayo eh. Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon. Anong gusto makuha yung posisyon? In the first place, si Inday Sara sana presidente. Kaya lang, wala siyang pakialam sa pagiging presidente. Yun nga ang nakakatawa, yung mga tao na ayaw sa presidente, yun yung gusto ng tao na maging presidente sila. Yung mga tao namang gusto maging presidente, puta, lahat walang silbi. Kupal. Ayon sa Malacanang, hindi raw dapat magbulag-bulagan ng bise sa mga nagawa ng Pangulo. O yun na, kahit nga mulagat na ako, wala akong makita eh. Hindi ba for some time, naghahanap ako ng mga gandang nagawa ni Bongbong. Pucha, wala akong makita. Di ba nung nakaraan, sabi ko, sige na, good vibes tayo, hanap tayo magandang ginawa ni Bongbong, magbalita tayo maganda. Wala akong naibalita. Tainang yan. Ano magandang ginawa ni Bongbong? Wala mang ginawang maganda yung ulul na yan. Kahit yung mga anak niyan, ang papangit eh. Lahi na nga lang yan, ang papangit na eh. Walang ginawang mabuti yan. Walang magandang naiambag yan sa mundo natin. Sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Wala. Puros kapangitan ng ang inambag niyan sa buong mundo. Kahit nga raw si Naga City Mayor Leni Robredo na naging katunggali ni PBBM ay kinikilala ang mga programa ng administrasyon. Puta, pag tinanong mo siya,
Ano yung programa na yon? Wala siyang alam. Sabi nga niya, maraming nagawa sa presidente, hindi lang halata. Hukinginan yan. Meron bang maraming nagawa na hindi halata? Gago. Parehas tanga eh. Sabi ko nga sa inyo, pag ang tanga nag-usap, putang ina, tingin nila sa sarili nila matatalino. Eh syempre, nuknukan man ng bobo yan si Claire Castro, ay si Leni Robredo. Di nga niya alam na yung 4 na anak niyang babae, mga babae. Take 2 sa bar yan eh, take 2 eh. Bobols yan eh. Sabi nga niya, magnanakaw si Bongbong dati, ngayon bati na sila. So ba naman, bigyan kang 500 million eh. Bukod sa mga bagong banat ni VP Sara, nauna na niyang binatikos ang Pangulo na hindi raw tumupad doon sa kanilang kasunduan. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanya vice president. Yung isa doon, 1 pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Ayan ito. Ano yun eh, kasi issue talaga yun. Hindi man tatakbo si Inday Sara eh. Di ba kinukwento ko na to sa inyo? Ayaw niya tumakbong presidente. Nag-file na nga siya ng COC for mayor. Nag-file siya. Kaya galit na galit si Pangulo sa kanya. Ano ba naman yung anak ko? Number 1 siya sa survey ng presidente tapos tatakbuhan mo mayor. Ang masaklap niyan, nung nagbago siya ng isip, tumakbo siya vice president. Ang daming gumuho talaga na mundo nung tumakbo siyang vice president. Pero sabi ng taong bayan, bayaan mo na. Okay na, siguro si Bongbong babawi naman siya. Babawi naman siguro si Bongbong. Yung pala, babawi si Bongbong sa pera. Yung mga sinikwester ng gobyerno, babawiin pala nila. Bel Aguilar, salamat sa iyo dyan sa Amerika. Watching from Seattle, Washington. Oh, hindi ba? Yung pala babawiin. Hindi pala babawi na palilinisin yung pangalan. Yung pala babawiin lahat ng perang kinuha sa kanila. Maliliit pa yung mga anak ko, ayaw ko magpresidente muna. Sabi nga niya, yun din ang sinabi niyang purpose bakit ayaw niya maging presidente. Hindi, maliliit yung mga anak ko, gusto lang muna dito sa Davao. Kasi yung anak niya nagpapagamot pa, kasi yung bunso niya, nagte-therapy yun sa Singapore. Nagpapagamot pa, gusto ko, katabi ko sila gabi-gabi, kasi hands-on ako na nanay. Kahit mayor ako, mauwihan ko sila araw-araw. So pinangako sa kanya yun, sige, huwag ka mag-alala, umuwi ka rin araw-araw. Umuwi ka rin araw-araw, gamitin mo yung chopper. Nangako sa kanya yung gobyerno ni Bongbong, o si Bongbong nangako sa kanya eh. Ngayon nagagalit sila. Magkano gagastusin ng gobyerno kung gagawin niya yun? Eh, gago pala kayo eh. Ba't nyo pinangako? Di sana noon pa inisip nyo na yun. So, ibig sabihin, manloloko talaga kayo na lahat ipapangako nyo para makuha nyo yung gusto nyo. Pag nakuha nyo yung gusto nyo, wala na, tabla-tabla na. O, hindi ba? O, katulad yan. O, pinangakuan tayo. Kayo. O, tapos nung nanalo na, o, tinupad yung pangako. Hindi. Si Inday Sara, o, yun nga lang yung pangako. O, gusto ko lang umuwi ng Davao. Kasi ayaw kong dalhin yung mga anak ko rito kasi nga mahirap eh, nandoon sila nag-aaral lahat sa Davao eh. So gusto ko, ako sana na lang yung uuwi sa Davao kung pwede lang. O sige, palagay ko ang nag-offer niyan, Malacanang, hindi magiging presidente tayo sigurado. Pagka tinulungan mo kaming manalo, o sa'yo yung chopper. Pinangakuan siya eh, tapos biglang sasabihin na, nagtampo porket hindi tunupad yung pangako. Gago, sino ba naman hindi magtatampo? Pinangakuan ka, tapos di tunupad. Ikaw, pangakuan ka ng boyfriend mo. Na ikaw lang ang mamahalin niya, tapos pagdating ng panahon malalaman mo ang dami pala niyang iniiyot. Hindi ka lang magtatampo. Puta, isusumpa mo siya kung marunong ka mangkulam, kukulamin mo siya eh, tama? Gago pala kayo eh. Oh. Ayon naman sa palasyo, may kaugnayan ng hiling ng bise sa araw-araw na paggamit ng presidential chopper pa uwing Davao City. Sakaling tinupad yan, ay taong bayan na raw ang magko-compute kung magkano ang gagastusin ng Ayun na gobyerno. nga yun. Yun nga ang problema doon. Hindi naman hiningi ni Inday yun, pinangako nyo yun. Kasi nga ayaw ni Inday tumakbong vice president nyo, kasi gusto niya sa Davao lang, kasi nga yung pamilya niya gusto niya mauwian. Kayo man nagsabi na umuwi ka araw-araw, gamitin mo yung chopper. Hindi naman hiniling ni Inday yun eh. Gusto ang hiniling ni Inday, makauwi siya araw-araw. Kayo ang nagsabi na yung chopper ang gamitin. Tapos bigla ngayon, kayo na bahala mag-compute kung magkano gagastusin. Gago, ganun din naman eh. Kung magkano ginagastos ng gobyerno para nakawin nyo lang eh. Kung magkano ginagastos ng mga Pilipino para lang sa mga party ninyo, masasarap na pagkain nyo sa Malacanang, wala naman kayong mga silbi eh. Taka na to mga to. Mga loko-loko. Nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Nagbabalita Sino bang may ayaw nun? Di ba Jade Hernan dyan sa Australia? Magandang hapon po sa dada, maging makulay nawa ang iyong araw. Sana nga. Di ba? Kaya gigil na gigil. Gigil na gigil na naman ang impacta sa Malacanang dahil sa
Dahil sa mga ano ngayon, sa mga sinasabi ni Inday Sara, tuloy-tuloy mo lang yan, Inday. O baka in the process ng mga pagsasalita mo, pumutok ang utak ni Claire, ang ugat sa utak. Ugat lang meron niya, wala utak. Pumutok ang ugat niya sa ulo. Ugat lang ang laman ng utak niyan, ang ng ulo niya walang utak. Yung utak niya kakapiranggot, puros litid. Di ba? At sana ay napasaya kayo ni Boss Dada. Sana naging masaya ang inyong mga araw. Mabuhay kayo. Thank you very much ha. Thank you very much mga bossing. Thank you very much sa inyong pagpatnubay sa ating channel. Mabuhay kayo at huwag kayo magsasawa na ang ekonomiya ng ating channel ay lalo natin palaguin. Pakapalad ng mga nakapanood ngayon dahil yung mga hindi nakapanood, iano nyo na lang ha, panoorin nyo na lang po sa pag-upload natin ng video na to, okay? Happy weekend, may Vox Populi mamaya, panoorin ninyo, 6:00 yan ha. Ingat mga banatero sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ingat kayo, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.